panindigan ng isang buhay na museo mula sa makulay na sining ng singkaban, mayamang tradisyon sa pamamagitan ng Philippine Development Plan for Culture and the Arts. Tayo ay naglatag ng pundasyon para sa isang kinabukasang hindi nakakalimot at may pagmamahal sa pinagmulan. Culture has always been part of who we are as Bulakeños. This workshop is very important because culture and the arts are not just about performances, paintings, and events. They tell our stories, they shape our identity, and they connect generations. Ngayong araw po ay hindi lamang po tayo nakinig. Tayo po ay mas naging handa na mas isulong ang makabuluhang cultural development, mas palakasin ang ating creative industries at pagtibayin ang ating mga programang nakaangkla sa PDPCA. So itong programa ng NCCA to be able to go down to the different provincial government and local government units is really to be able to touch base, no? Kung kamusta na po tayo in terms of cultural development, in the many aspects of development and being able to craft our local culture and the arts. Formally, na-inadapt na po ang Philippine Development Plan for Culture and the Arts. Ang ibig sabihin po nito, lahat ng national agencies, GOCCs, LGUs, pati ang private sector, ay hinihikayat na makiisa at magsagawa mga hakbang na susuportahan ng implementasyon ng PDPCA. Ito na ang magiging gabay natin para sama-sama nating maitaguyod at mapaunlad ang kultura at sining ng bansa. So ngayon po, ang i-discuss po natin na hopefully makatulong sa ating lahat mamaya sa workshop is yung Republic Act No. 10066 or yung National Cultural Heritage Act of 2009 as amended by Republic Act No. 11961. Napakalaking bagay sa amin to, lalo na ngayon. Yung mga younger generations ay hindi na alam kung ano nga ba talaga yung mga remarkable places sa bayan ng Hagonoy. I was informed of at least the basic of the laws, no, kung paano ito sinusunod. And especially, we have a lot of cultural properties sa bayan ng Balagtas that we have to focus on.